pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Ako si Ginang Joy, ang inyong nanay guro na handang magbahagi ng aral ng buhay. Tayo na at magkaroon ng mahalagang pagkatuto tungo sa aplikasyon at pagsasabuhay ng makataong pagkalinga sa kapwa. Halika at simulan natin ang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating layunin sa araw na ito ay naipaliliwanag ang mga sumusunod. Una, ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay nagbibigay daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa. Ikalawa, ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di pasalita at virtual na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Ikatlo, ang pag-unawa sa iba't ibang antas ng komunikasyon ay makatutulong sa angkop at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. At naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagkakaroon at pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya. Ang komunikasyon ay isang epektibong paraan sa ating pakikipag-ugnayan sa lipunang ginagalawan. Ito ang daan upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa. Bagkus, maaari rin itong magbunga ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak ng isang pamayanan kung hindi tayo magiging bukas at tapat sa ating pakikipagkomunikasyon. Ang bukas na komunikasyon ay dapat malinang at nagsisimula sa tahanan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nagkakaroon ng kakayahang maglahad ng naiisip at nararamdaman sa kabila ng pag-aalinlangan. Magkakaroon din ng kakayahang umunawa at makiramdam sang-ayon man o hindi man sang-ayon sa napakinggan. Ayon kay Lopez noong 2013, ang komunikasyon ay nahahati sa iba't ibang antas. Ito ay ang intrapersonal, interpersonal, pangmasa, pampubliko, pangkultura, pangorganisasyonal, at pangkaunlaran. Ating suriin at tunawain ang kahulugan at halimbawa ng iba't ibang antas ng komunikasyon. Ang intrapersonal o komunikasyong pangsarili ay ang pinakamababang antas ng komunikasyon na nagaganap sa isang tao lamang o ginagawa ng nag-iisa at ipinapalagay na sarili ang kausap. Halimbawa, pakikipag-usap sa sarili sa reflektibong pag-iisip, pagdarasal o pakikinig sa sarili. Narito ang isang halimbawa. Panginoon, salamat po sa biyayang natanggap namin. Ang interpersonal naman ang tawag sa pakikipag-usap sa ibang tao o pakikipagtalastasan sa iba't ibang individual. Maaaring sa isang tao o pagitan ng dalawa o mahigit pang tao sa maliit na pangkat. Halimbawa, pakikipag-usap sa kaibigan o miyembro ng pamilya. Ating tunghayan ang halimbawa nito. Kumusta ang online class mo ngayon, Ana? Okay naman po. Nakapag-recite ako sa ESP kanina. Pampubliko naman ang tawag sa pakikipag-usap sa maraming tao o nagaganap sa isang tagapagsalita at maraming tagapakinig. Halimbawa ay ang valedictory address. Lagi nating tatandaan na ang edukasyon ang pinakamahalagang regalo na handog sa ating ng ating mga magulang. Pahalagahan natin ito. Isabuhay natin ang ating mga natutunan sa ating paaralan. Pangmasa naman ang tawag sa pakikipag-usap na nagaganap sa pangkalahatan o malawakang media tulad ng pahayagan, internet, TV, radyo at iba pa. Halimbawa ay ang mga patalastas sa telebisyon at State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. I am giving you due notice to the LGU and other stakeholders. Kayo po, of tourist destinations to take extra steps in the enforcement of our laws
and the protection of our environment. Pangkultura ang tawag sa pakikipag-usap para maipahayag at mabigyan ng pagkilala ang isang bansa o lugar. Karaniwang pinag-uusapan sa antas na ito ay ang mga bagay na may kaugnayan sa kultura ng mga kalahok. Halimbawa, komunikasyong nagaganap kapag may lakbay-aral sa museo. Narito ang isang halimbawa. Makikita niyo dito ang obra ng isang sikat na pintor. Ang pangkaunlaran naman ay ang pakikipag-usap na naglalayong gamitin sa pagpapaunlad ng bansa. Halimbawa, komunikasyong nagaganap kapag may mga symposium at pagsasanay o seminar. Tunghayan ang halimbawa nito. Lagi niyong tatandaan na ang komunikasyon ay kailangang malinaw sa pagitan ng dalawang partido. Kung hindi maayos ang pagsasaad ng mensahe, magkakaroon tayo ng problema sa komunikasyon. Organisasyonal naman ang tawag sa panghuling antas ng komunikasyon. Ito ay nangyayari sa pagitan ng mga taong may iba't ibang posisyon, obligasyon at responsibilidad sa lipunan. Ang komunikasyon sa antas na ito ay nakatutok sa isang layunin o adhikain ng pangkat. Halimbawa, ang mga komunikasyong nagaganap sa pangkat ng mga guro, doktor, o sa paaralan, simbahan, at isang kumpanya. Halimbawa, pagpupulong sa paaralan. Kailangan na nating paghandaan ang paparating na ikalawang markahang pagsusulit ng ating mga mag-aaral. Dapat ay nasunod natin ang maayos ang nakasaad sa module. Ang komunikasyon ay hindi lamang pasalita sapagkat kalakip din dito ang di-verbal na paraan. Ang verbal o pasalitang komunikasyon ay ang paggamit ng salita upang ipahayag ang kaisipan, damdamin o saloobin. Samantalang ang di-verbal naman ay pagpapahayag ng damdamin o gusto sa pamamagitan ng simbolo, ekspresyon ng mukha, senyas, pandama, mata, galaw o kilos, pananamit, tunog at marami pang iba. Ating pagyamanin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng ikalawang gawain. Suriin ang mga konsepto at iugnay ito sa mga antas ng komunikasyon na nakalahad. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, pakikinig sa sarili. Ang antas ng komunikasyon nito ay intrapersonal. Ikalawang bilang, pagpupulong ng mga guro. Ang antas ng komunikasyon nito ay organisasyonal. Ikatlong bilang, pakikipag-usap sa katabing kaklase. Ang antas ng komunikasyon nito ay interpersonal. Ikaapat na bilang, pagtatalumpati ng punong barangay sa pista ng kanilang nayon. Ang antas ng komunikasyon nito ay pampubliko. Ikalimang bilang, paghahatid ng balita sa panahon. Ang antas ng komunikasyon nito ay pangmasa. Ikaw ba ay nakakuha ng 5 puntos? Mahusay! Tunay na pinakinggan at inintindi mong mabuti ang ating aralin tungkol sa antas ng komunikasyon. Ngayon naman ay ating sagutan ang pagsusulit tungkol sa ating aralin ngayong araw na ito. Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Anong antas ng komunikasyon ang tungkol sa gawaing meditasyon at pagrerefleksyon? A. Interpersonal. B.
intrapersonal, C. kultural, D. organisasyonal. Ang tamang sagot ay B. intrapersonal. Ikalawang bilang. Anong antas ng komunikasyon ang gumagamit ng mass media, radyo, telebisyon at pahayagan? A. Pampubliko, B. Pangkaunlaran, C. Pangkultura, D. Pangmasa. Ang sagot mo ba ay letter D? Mahusay! Ikatlong bilang. Alin sa sumusunod na halimbawa ng komunikasyon ang nasa antas ng pangmasa? A. Talumpati ng isang kandidatong tumakbo sa pagkapangulo ng bansa. B. Pakikinig sa radyo ng mga anunsyo tungkol sa mga patakaran at programa ng lungsod. C. Nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa telebisyon sa mga nasalanta ng lindol sa Davao. D. Pagkakaroon ng teleconferencing ng iba't ibang bansa ng Timog Asya tungkol sa COVID-19 pandemic. Ang tamang sagot ay letter D. Ikaapat na bilang. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak? A. Humingi ng payo ang anak kung anong mabuting gawin sa sitwasyon nila ng kanyang nobya ngunit hindi pinakinggan ng magulang. B. Nagalit ang magulang sa sinabi ng anak na mayroon na siyang nobya kahit hindi pa narinig ang kabuuang kwento ng kanyang anak. C. Pinakinggan ang buong kwento ng anak, saka pinagalitan dahil sa desisyong ginawa nito sa kabila ng mga payo ng magulang sa anak. D. Nakinig ang magulang sa sinabi ng anak tungkol sa kanyang nobya at pinayuhan niya ang anak sa mabuting desisyon. Sinunod naman ng anak ang payo ng kanyang magulang. Ang sagot mo ba ay letter D? Magaling! Ikalimang bilang. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng maaaring bunga ng pagkakaroon ng pag-unawa at pagiging sensitibo sa di-verbal at verbal na pagpapahayag ng iyong kausap? A. Magkasamaan ng loob. B. Magandang pagsasama. C. Mapapaunlad ang ugnayan. D. Masaya at produktibong pag-uusap. Ang tamang sagot ay D. Ika-6 na bilang. Ano ang pinakamababang antas ng komunikasyon na tumutukoy sa pakikipag-usap ng individual sa sarili sa kanyang reflektibong pag-iisip, pakikinig sa sarili, pagbubulay-bulay o kaya ay kapag pinakikiramdaman ang paggalaw ng sarili? A. Interpersonal. B. Intrapersonal. C. Komunikasyong verbal. D. Reflektibo. Ang sagot mo ba ay letter B? Mahusay! Ika-7 bilang. Anong antas ng komunikasyon na nangyayari sa pagitan ng dalawa o higit pang tao? A. Interpersonal. B. Intrapersonal. C. Pangkultura. D. Pangmasa.
tamang sagot ay A. Interpersonal. Ikawalong bilang. Kapag nahaharap sa problema ang pamilyang manlangit, nagsusumikap ang bawat isa na malutas ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanya-kanyang ideya o opinyon. Ano ang iyong mahihinuha sa relasyon ng pamilya sa isa't isa? A. Ang pamilya ay may hidwaan sa isa't isa. B. Ang pamilya ay may kaligayahan sa tuwing nagkakasama sa kabila ng mga problema. C. Ang pamilya ay may maganda at mabuting ugnayan sa isa't isa na dahilan ng pagkakaisa tungo sa paglutas ng problema. D. Ang pamilya ay mayroong hindi pagkakaunawaan at negatibong damdamin para sa isa't isa na maaaring makapagpalala ng problema. Ang tamang sagot ay C. Ikasyam na bilang. Bakit mahalagang malinang ng isang pamilya ang bukas na komunikasyon sa tahanan bago makipag-ugnayan sa kapwa? A. Upang malinang ng maayos ang kakayahan sa pakikipag-usap. B. Upang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya. C. Upang maipakita ang totoong nararamdaman at iniisip para maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Letter D. Upang matutuhan ng pamilya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan. Kung ang sagot mo ay letter D, magaling! Ikasampung bilang. Ano-ano ang dapat pagtuunan ng pansin sa pakikipagkomunikasyon? A. Pasalitang komunikasyon na ginagamit ng ating kausap. B. Di pasalitang uri ng komunikasyong ginamit ng ating kausap. C. Ekspresyon ng mukha at pasalitang uri ng komunikasyong ginamit ng kausap. D. Pasalita, di pasalita, at virtual na uri ng komunikasyong maaaring ginamit ng ating kausap. Ang tamang sagot ay D. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Ikaw ba ay nakakuha ng 8 puntos pataas? Mahusay! Kinakailangang isaalang-alang ang uri ng komunikasyon sapagkat hindi lahat ng tao ay madaling makapagpahayag sa paraang pasalita, habang ang iba naman ay naipapahayag sa paraang di-verbal o kaya ay virtual. Ang pagkakaroon ng pag-unawa at pagiging sensitibo sa ganitong paraan ng pakikipagkomunikasyon ay malaki ang maitutulong sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Laging tatandaan, ang pamilyang mayroong bukas at tapat na komunikasyon ay isang tahanan na kumikilala sa malayang pagpapahayag ng pagkakaiba, pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang aralin tungkol sa edukasyon sa pagpapakatao. Muli, ako ang inyong nanay guro na nagsasabing sa lahat ng gagawin, pagmamahal at kabutihan sa kapwa ang laging iisipin.